Alam niyo ba kung ano ang pinakamahalagang hadlang sa pagkatuto ng isang mag-aaral? Hindi ang mahihirap na pagsusulit o makakapal na libro, kundi ang takot. Takot sa bullying, takot sa diskriminasyon, at takot sa karahasan. Magandang araw sa ating mga magulang, kapwa ko guro, mga mag-aaral, at sa lahat ng mga tagapagtaguyod ng edukasyon. Ako po si Doc Gary Vacunao, School Principal 4 sa isang pampublikong paaralan dito sa Pilipinas. Bilang isang pinuno ng paaralan, araw-araw kong nakikita ang kahalagahan ng isang ligtas na kapaligiran para sa ating mga mag-aaral. Kaya naman, napakagandang balita na inilabas na ang DepEd Order number 006 Series 2026 o ang Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Environment. At sa pinakapuso ng bagong pulisiyang ito, nakalatag ang tinatawag na SMLE framework. Ang unang haligi natin na nagsisilbing pinakapundasyon ng lahat ay ang support pillar o ang tinatawag na whole of society approach. Magpakatuto tayo, mga kasama. Madalas kapag may gulo o insidente ng paglabag sa karapatan ng mga mag-aaral, automatiko nating sinisisi ang eskwelahan. Pero sa framework na ito, malinaw ang pagtanggap ng isang katotohanan. Hindi kayang lutasin ng mga paaralan ang mga problemang ito ng mag-isa. Kaya naman, formal na isinasama rito ang mga external stakeholders. Kasama po rito kayong mga magulang, ang ating mga local government units o LGUs, ang Philippine National Police o PNP, mga NGOs at civil society organizations. Bakit sila kasama? Upang magkaisa ang lakas, koordinasyon at kakayahan ng bawat sektor. Ibig sabihin, may katuwang ang paaralan sa paggabay sa disiplina ng bata. Ngayon, paano naman natin isasalin sa gawa ang suportang ito? Dito na papasok ang Pillar 2, ang implementation strategies. Nahati po ito sa dalawang pangunahing sangay ng aksyon upang maging epektibo ang ating pagprotekta sa mga bata. Una, ang prevention strategies. Ito po ang ating mga maagang hakbang o proactive measures upang pigilan ang mga insidente bago pa man ito mangyari. Halimbawa nito ay ang pagbuo ng Code of Conduct at Learner Handbook, pagpapatupad ng tamang security measures tulad ng non-contact bag inspections at pagbabawal sa cellphone habang oras ng klase para iwas distraksyon. Edukasyon at babala muna bago ang gulo. Pangalawa, ang response strategies. Kapag naman may naganap na insidente, hindi tayo pwedeng mag-atubili. Dito pumapasok ang ating mga reactive protocols. Mayroon na tayong mga standard operating procedures or SOPs sa mabilis at confidential na pag-ulat ng kaso, pagbibigay ng agarang interventions tulad ng psychological first aid at guidance counseling, at ang tamang pagdokumento sa ating school monitoring and reporting database upang walang kaso ang mapapabayaan. Dako naman tayo sa Pillar 3, ang policy outcomes. Ito naman po ang mga konkreto at totoong resulta na personal kong binabantayan bilang principal at siyang gustong makamit ng DepEd. Ano nga ba ang sukatan na nagtatagumpay ang SMLE framework sa ating mga paaralan? Nakapokus ito sa tatlong malalaking layunin. Una, mitigating LRP cases nationwide. Ang makita nating bumababa at nawawala ang mga kaso ng bullying, harassment, at karahasan sa mga paaralan. Pangalawa, reinforcing school-level protection mechanism. Sinisiguro natin na ang ating mga child protection committees, CPC at learner formation officers ay may sapat na kakayahan at mabilis rumisponde sa bawat pangangailangan. Pangatlo, elevating stakeholder participation. Yung hindi lang tuwing enrollment o card giving day nakikita ang mga magulang at barangay, kung araw-araw silang kabahagi sa pagsubaybay sa kaligtasan ng mga mag-aaral. At para silyuhan ang buong framework na ito,
Sa pinakatuktok ng lahat ay ang Pillar 4, ang overarching objective. Ito ang ating pinakapangarap, ang dahilan kung bakit kami bilang mga principal at guro ay patuloy na nagpupursige. Ang layunin po ay mapanatili ang isang ligtas, inklusibo at nakaka-motivate na kapaligiran sa pag-aaral kung saan ang ating mga mag-aaral ay makikilahok at makapag-aaral ng walang takot, kaba, o banta sa kanilang seguridad at pagkatao. Dahil alam nating lahat, kapag ang isang bata ay panatag ang loob sa loob ng classroom, kusang gumagana ang kanyang motibasyon na matuto at abutin ang kanyang mga pangarap. Doon tunay na namumukadkad ang kabataang Pilipino. Bilang inyong school principal, tatanungin ko po kayo, sa inyong palagay, paano tayo bilang mga magulang, kapitbahay o kapwa guro makatutulong upang maging matatag ang support pillar ng ating paaralan? I-comment ang inyong mga mungkahi at opinion sa ibaba. Huwag nyo rin kalimutan i-like at i-share ang video na ito para makarating sa iba pa nating mga kapwa magulang at edukador. And i-follow ang aking profile para sa mga ganitong mahahalagang usaping pang-edukasyon. Muli, ako po si Doc Gary Bacunawa, nagpapaalala, isang ligtas at nakaka-motivate na paaralan, kayang-kaya kung tayo ay magtutulungan. See you sa susunod nating vlog. Maraming salamat at mabuhay po kayo.